Gandang hapon po sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kaniyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita, una o makailang beses ninyo ng pagdalo sa pananambahang ito sa GFC, welcome po at inaanyayahan namin kayo pagkatapos ng formal time of worship na lumapit sa ating pong welcome table sa likod o lapitan niyo po ang aming mga pastor o kung sino man pong lumapit sa inyo, paunlakan nyo na makilala kayo at masagot po ang inyong mga katanungan. Muli po welcome sa GFC. Ngayong hapon ay nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Acts o mga gawa. Si Brother Ian Tolentino ay mangangaral mula sa mga gawa, chapter 2, verses 1 to 13. Colossus, chapter 1, verses 15 to 20. Siya ang larawan, si Jesus, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Maging mga trono o mga pagka-Panginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Kay Kristo, ang buhay na hari na itinaas ng higit sa lahat ng pamamahala at kapangyarihan, nakikita natin ang tunay na larawan ng Diyos na nahayag sa atin. Ang nakakakita sa anak ay nakakakita sa Ama. Sa tuwing ating titingnan ng Diyos, tunay ngang nasasaksihan natin ang Kanyang kaluwalhatian na kapwa, nakapangingilabot at nakamamangha. Ngunit sa mukha ni Kristo ang Diyos na tao, na nagkatawang tao, na ipinako sa krus at nabuhay na tagapagligtas, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos bilang ating mapagbigay, mapagbiyaya at mapagmahal na Ama na tumatanggap at umaaliw sa atin. Mangyari pong tayo'y tumayo at mga kapatid, sama-sama nating sambahin ng Panginoon sa ating pag-awit. Come people of the risen King. People of the risen King, who delight
this morning sun and those weeping through the night. Come those who tell of battles won and those struggling in the fight. For His perfect love will never change and His mercies never cease. But follow us through all our days with a certain hope of peace. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Come young and old, come young and old from every land, men and women of the faith. Come those with full or empty hands, find the riches of His praise. Over all the world His people sing, shore to shore we hear them call. The truth that cries through every age, our God is all in all. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Nararapat nga po na ating ipagpuni. At kahit na may 1,000 dila o bibig, milyong bibig na umaawit, hindi pa rin sapat upang ipahayag ang kaluwalhatian ng ating manunubos na nagtagumpay laban sa kasalanan. Kaya tayo po'y umawit, "Oh, for 1,000 tongues to sing," bilang pagpupuri sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay ginawa tayong malinis. Mga bansa o purihin, manunubos natin, kadakila at biyaya ay ating aawitin. Jesus nga lang nag-aalis ng takot at hapis, kawili-wiling pakinggan, dulot kapayapaan. Siya ay nakapagliligtas sa ating kasalanan. Dugo niya'y nakahuhugas ng ating karumihan. Pipit bulag, pilay bingi, halin at pumuri, manunubos ay awitan, himig ng kagalakan. O Diyos at Panginoon ko, ako po'y tulungan, maihayag ko sa mundo dakila mong
Hindi tayo lumalapit sa sariling lakas, kundi umaasa sa banal na Espiritu na nagbibigay buhay at nagbabago sa atin upang maipakita si Kristo sa pag-ibig, kabanalan at pagkakaisa, ang bunga ng nagbibigay luwalhati sa Diyos at nagpapatibay sa Kanyang iglesia. Kaya hinihiling natin na siya ay muling bigyan tayong biyaya upang sa lahat ng ating ginagawa, ang kaluwalhatian ni Kristo ay malinaw na maipakita. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my willing soul. Let the presence of the risen Lord come renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive
manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Joel, Kabanatang 2, talatang 28 hanggang 32. At mangyayari pagkatapos nito, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At maging sa mga lingkod na lalaki at babae, ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. At ako'y magbibigay ng mga tanda sa langit at sa lupa, dugo, apoy, at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. At mangyayari na ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem ay pupunta ang mga nakatakas, gaya ng sinabi ng Panginoon, at kabilang sa mga naligtas ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. Juan, Kabanatang 14, talatang 16 hanggang 17. At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Joel, Kabanatang 2, talatang 28 hanggang 32. Juan, Kabanatang 14 hanggang 16 hanggang 17. Maaari na pong maupo. Maraming salamat, Brother Dennis at Brother Ian and the team. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka nga po namin at dinadakila. Kasama, Panginoon, ng lahat ng iyong hinirang. Ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, karangalan at pagsamba. Sapagkat dakila ang iyong tapat na pag-ibig sa amin. Ang iyong awa ay hindi nagkukulang. Ang iyong katapatan ay nananatili magpakailanman. Ikaw ay banal, mabuti, makapangyarihan, hindi nagbabago sa lahat ng iyo pong mga pangako. Karapat-dapat ka nga pong parangalan. Panginoon, gayon din naman, kami ay lumalapit po sa iyo sa mga oras po na ito. Bilang iyong iglesia, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming pong mga pagsalansang, pagkakasala, sa aming pong hindi pagpapasakop sa iyo. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na hindi po kami masigasig na aralin ng iyong mga salita o dumipende sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin. Tawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na ang aming pong mga atensyon ay napupunta sa mga makamundong bagay, sa halip na sa mga bagay na gusto mo pong gawin po namin. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam naman po namin na kayo ay matapat na magpatawad sa amin po habang kami ay nagpapahayag ng aming mga kasalanan. Salamat po sa palaging nakahandang pagpapatawad. Salamat po sa maging, lalo na, sa kaloob ng kaligtasan sa amin pong lahat. Salamat po sa sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa amin. Gayon din naman, maraming bagay ang patuloy naming dapat ipagpasalamat gaya po ng iyo pong probisyon sa aming pong mga pangangailangan sa bawat araw, sa kalakasan, maging Panginoon sa
pagkakataon, Sunday after Sunday, na kami po ay makapagtipon bilang iyong katawan, bilang iglesia, ng may kalayaan, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Panginoon, dinudulog po namin sa iyo ang mga bagay, Panginoon, na kayo lamang din, Panginoon, ang may kapangyarihan at nakakasakop. Dinudulog po namin sa iyo ang patuloy na paggabay at kaligtasan na rin po para po sa aming mga government officials. Panginoon, hayaan niyo pong mag-penetrate ang ebanghelyo sa mga ahensya ng gobyerno, Panginoon. Sila, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. At pahintulutan niyo rin po nawa na sila ay makapamuno ng may katarungan, katapatan, Panginoon, sa bansa pong ito. Panginoon, maging sa lokal na iglesia mo, Panginoon, dito sa Grace Fellowship Church, tinataas po namin na kayo po ang patuloy na gumabay sa aming pong mga leaders, Panginoon, sa pastors, Lord God, ang direksyon ng iyo pong iglesia po dito, Panginoon. Patuloy niyo po nga silang gabayan at pahintulutan ding mapamunuan ang kalipunan pong ito patungo sa pagtupad ng iyo pong kagustuhan at pagluwalhati po sa iyo. Tinataas din po namin ang marami po sa amin na mga nagdadaan sa mga pagsubok gaya po ng pagsubok sa kalusugan. Patuloy niyo nga pong abutin ang aming pong mga kapatid na nagdadaan sa pagkaramdaman. Kagalingan po ang aming dalangin para sa kanila. At nawa ay maging oras o panahon ng paglago po ito para sa kanila, na lalo pong umasa, magtiwala sa iyo pong kapangyarihan. Ganoon na rin, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga dumaraan sa mga problemang pinansyal. Lalo na po sa mga panahon na ito, na tunay nga po na napakagulo ng paligid at nagkakaroon nga po, Panginoon, ng krisis. Hindi lang po sa bansang ito, maging sa buong mundo. Tinataas po namin na kayo po ang patuloy na mahabag. Pahintulutan niyo po na magbukas ang mga pagkakataon or opportunities para hanap buhay ang bawat isa. Matustusan, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa at pamilya. Tinataas din po namin sila po na mga nagdadaan din naman ng problema sa relasyon. Panginoon, tulungan niyo po kami na ang salita mo ay aming panghawakan at ito po ang aming patuloy na ipamuhay, lalong-lalo na sa pakikitungo sa aming pong mga mahal sa buhay. Give us wisdom, Lord God, kung paano po mag-glorify ka maging sa aming pong pakikitungo po sa kanila. Panginoon, tinataas po namin ang pagtitipon na ito. Salamat nga po muli. Kayo po ang patuloy na gumabay po sa amin, banal na Espiritu, ang iyo pong kapangyarihan, ang siya pong aming hinihiling na patuloy niyo pong igawad po, Panginoon, sa bawat isa sa amin at sa kabuuan namin, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, ay maitaas ka, maging sa mga talata na aming pong pag-aaralan. Tulungan niyo po kami at liwanagan ng aming kaisipan, na ito po ay aming maunawaan ng lubusan at tanggapin. Para po, Panginoon, sa mga hindi pa nakakilala sa iyo na sa kalipunan pong ito, may this day, Lord God, be the day of salvation for them. Ayahan niyo po na alisin ang mga hadlang sa kaisipan, sa espiritual na mga mata upang makita ang kaluwalhatian mo. Panginoon, hindi lamang dito sa lokal na iglesia na ito, kundi sa iglesia mo sa buong mundo, ang mga nagtitipon sa araw po na ito ay iyo pong pagpalain at patuloy na maitaas at maluwalhati nga po ang pangalan mo, aming Panginoong Hesus, kung saan kami ay nananalangin. Salamat po. Amen. Sa mapagpalang araw ng Panginoon or Happy Lord's Day at Happy Father's Day sa mga
katatayan po na narito. So, sabi ko kahapon dun sa kausap ko, pag Mother's Day, special. No? Pag Father's Day, wala lang yan. Lilipas lang, de joke. Go celebrate po after ng ating pagtitipon mamaya. Sana maging masaya po kayo. No? Kung wala ang banal na spirito, ang pagiging alagad ni Kristo ay di lubos maisip kung paanong gagawin. Ito ay imposible ring maisagawa. Walang espiritual na buhay kung wala ang nagbibigay buhay. Walang tunay na pagkaunawa kung wala ang espiritu ng katotohanan. Walang pagkakaisa kung wala ang espiritu. Walang pagiging katulad ni Kristo or Christ-likeness kung wala ang bunga ng espiritu. At walang mabisang pagpapatotoo kung wala ang kanyang kapangyarihan. Kung paano ang katawan na walang hininga ay bangkay, gayon din ang iglesia na walang banal na spirito ay patay. Sabi po yan sa komentaryo ni John Stott. Ganito po kahalaga, kaimportante ang mga talata na nasa ating harapan po ngayon sa araw na ito. Kapag pinag-uusapan po natin ang kasaysayan ng iglesia or church history, napakahalaga po ng mga talata na to. At para hiramin yung ilustrasyon ng mga teachers ng KOG, si Tito Venjoy and Tita Ana, para tong gloves or guantes na walang kamay sa loob. Walang kumokontrol. It's useless. Walang pakinabang. At ito po ay napakahalagang maunawaan natin bilang iglesia sa panahon po ngayon. Upang ating pong malaman kung paano po tayo kikilos, gagalaw ng napapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. At hindi lamang po sa ating mga sariling lakas. Maging ito man ay personal mo, individual, o bilang kanyang iglesia. As a church. Upang ating pong matugunan o matupad ang misyon na ibinigay ng ating dakilang Panginoon, ang Panginoong Hesus. Samahan niyo po ako sa pagbabasa sa ating pong pangunahing mga talata. Ang mga may kakayahang tumayo ay nanyayahan ko pong tumayo. Mga Gawa, Kabanata 2, talata 1 hanggang 13. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga relihiyosong Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ng maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika. Sila ay nagtaka, namangha at nagsabi, "Tingnan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan?" Ang mga Parto at mga Medo, mga Elamita, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga lupain ng Libya na sakop ng Cyrene at mga panauhing taga-Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kreteo at mga Arabe, ay naririnig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Silang lahat ay nagtaka at naguluhang sinasabi sa isa't isa, "Ano ang kahulugan nito?" Ngunit ang mga iba'y nanlilibak na nagsabi,
sila'y lasing sa bagong alak. Maaari na po maupo ang bawat isa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang pamagat ng ating pong pag-aaral sa hapong pong ito, ang makapangyarihang pagdating ng Espiritu Santo. May 3 bahagi po ang pag-aaral nito. Una, ang pagtataka ng mga tao sa palatandaan. Ikalawa ay ang palatandaan ng una ng pagdating ng Espiritu Santo. Ikalawa, ang pagtataka ng mga tao sa palatandaan. Ikatlo, ang panlilibak ng mga tao sa palatandaan. Sa unang bahagi, ang palatandaan ng pagdating ng Espiritu Santo. Sa nakalipas na mga pag-aaral at talata, kabanata, ay tinalakay nga po natin ang pangako na pagdating ng Espiritu Santo doon po sa pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit sa kanyang ascension. Gayon na rin po ang pagkukomisyon o pagtatalaga sa mga mananampalataya na maging saksi sa lahat ng mga bansa. At gayon din ang pagpili ng magiging kapalit or replacement po ni Judas. Ito pong lahat ng ito ay naghanda po sa entablado or has set the stage para po sa pagpapatuloy ng ministeryo ng Panginoong Hesus sa paraang hindi pangkaraniwan sa buhay po ng mga mananampalataya. Isa na lamang po ang wala pa, ang banal na Espiritu. Sabi po sa talatang 1, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Ang unang mapapansin po at obserbasyon dito sa talatang ito ay kailan po nangyari ang pagdating ng banal na Espiritu. At sinasabi nga po sa talata, ito ay sa araw ng Pentecostes or Pentecost. Yung Pentecost, ano ba ito? Ano ba ang kahalagahan po nito? Ang salita po na iyan ay nangangahulugan pong 50th or ika-50. No? Ibig sabihin, ika-50 araw mula po doon sa pagdiriwang nila ng kapistahan ng Passover. 50th day. Ito po ay isa sa pangunahin or major na pista ng mga Hudyo kung saan sila po ay nagbabalik sa kanila pong lugar sa Jerusalem. Pilgrim feast. So nagbabalik po sila doon sa homeland po nila. Tinatawag din po ang pista na ito, ang Pentecostes, na pista ng mga linggo or Feast of Weeks. Okay? Gayun din po ay pista ng pag-aani or Feast of Harvest. At marami po ang mga scholars, biblical scholars, ang nakakakita at nagsasabi po ng koneksyon at kahalagahan nito sa pagdating ng banal na Espiritu. Bakit? Sapagkat by the end ng sermon po ni Pedro, hindi po ngayon yung tatalakayin natin, next Sunday po yun, Pero by the end po ng sermon ni Apostol Pedro at pagkapuspusan ng banal na Espiritu, yun po yung ngayon nating tatalakayin, ay magkakaroon po ng dakilang pag-ani ng kaluluwa. There will be a great harvest of about 3,000 souls. Ang nangyari po sa araw na ito ng Pentecostes ay katuparan ng plano ng Diyos na inihayag na sa lumang tipan. At maging ang Panginoong Hesus ay kanya rin po itong sinabi, gaya ng binasa po kanina sa ating pong scripture reading. So sila po, mula po dun sa nakaraang pag-aaral natin, about 120 people, 120 katao sa 1 verse 15, na nagtitipon, naghihintay, nananalangin sa isang lugar na ito para sa pagdating ng pangakong banal na Espiritu. Maaaring ito ay dun pa rin po sa parehong lugar sa upper room o sa silid sa itaas. At habang ito po ang kanilang ginagawa, verse 2, bigla pong dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na
hanging malakas. Kung papansinin po natin ang salitang bigla or suddenly, nagbibigay diin po ito sa elemento ng pagkasurpresa or element of surprise. Bagamat ang mga alagad ay naghihintay, umaasa sa pangako ni Jesus na pagdating na banal na Espiritu, pero ito po ay kakaiba. Sila po ay nagulat sa ganitong paraan ng pagdating. Paano nga muli? Sabi po muli sa talatang 2, biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila ay nakaupo. Mga kapatid, hindi po ito dulot o hindi po ito bunga ng anumang kalikasan lamang or weather. Hindi po bagyo, hindi po ganon ang nagdulot nito. Ito po ay mula sa langit, gaya ng kung paanong ito po ay inilarawan sa talata. Ibig sabihin, maliwanag po na ito ay supernatural or di pangkaraniwang gawa ng Diyos. Maliwanag na ito ang katuparan ng pangako ng Diyos, isang kakaiba na pangyayari sa kasaysayan. Ang Diyos lamang po ang gumawa. Kaya nga, salitang mula sa langit. Napakahalaga po, kaya ko po pinagdidiinan po ito. Mahalaga pong idiin na ito ay galing sa langit, ito pong kakaibang pangyayari na ito. Baka lamang po may mga mag-iisip na kaya pong i-duplicate or gayahin po ito eh. Itong kakaiba at di pangkaraniwan na mga pangyayari sa araw na ito ng Pentecostes. Ngayon, ang unang tanda ng pagdating ng banal na Espiritu na binanggit po ni Lucas ay ang tunog o ugong gaya ng humahagibis na hanging malakas. Ayaw no? Wala tayong sound effects. Yan po yung ibig sabihin kapag nung sinabi ko po kanina na baka may mag-isip na pwedeng gayahin to eh. I know for sure, ang ilan po sa inyo ay aware na may gumagaya talaga nito na may mga ugong ng malakas na pag-ihip. Iihipan yung mic nila, no? Take note. Sabi po ni Lucas, gaya ng, as of, or like. Ibig sabihin po, hindi literal na hangin. Ano? Gaya po lamang ng ugong ng humahagibis na hangin. Kinukumpara po niya sa tunog ng malakas na hangin. Simile. Gayon pa man, ito pong napakahalagang pangyayaring ito, this monumental event, ay sobrang kapansin-pansin at hindi kayang itanggi. Ang manifestasyon ng kapangyarihan ay sobrang kapansin-pansin. Ito ang manifestasyon at tanda ng pagdating ng banal na Espiritu. Hangin. Bakit hangin? Ito po ay kadalasan na associate o dinidikit at ginagamit yung salita po na yan sa larawan, picture ng activities or pagkilos ng banal na Espiritu. Katunayan po, parehong sa salitang Hebreo at Greek, yung salita po para sa hangin at Espiritu ay magkatulad. Ginamit po ito sa Genesis 1 verse 2. Sabi po doon, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig, the ruach. Sabi nga ni Josh, sorry. Ang hangin o ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. Sa Ezekiel 37:5, 9 at 10, aking papapasukin ang hininga sa inyo at kayo'y mabubuhay. Anak ng tao, magsalita ka ng propesiya sa hininga
At sabihin mo sa hininga, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa apat na hangin o hininga at hingan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Sa gayoy nagsalita ako ng propesiya gaya ng iniutos niya sa akin at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nabuhay at tumayo sa kanilang mga paa na isang napakalaking hukbo. Bagamat itong sa Ezekiel, ay hindi direktang tumutukoy doon sa iglesia, makikita po natin yung paghahambing sa gawa ng Espiritu, pagkilos ng Espiritu sa hangin. At gaya po ng sinabi natin kanina, si Jesus mismo, ang Panginoong Jesus, ay ginamit din po itong comparison na ito sa Juan 3 verse 8. Humihihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. Pareho namang itong mga talata ay tumutukoy sa regenerative work or pagbibigay buhay ng banal na Espiritu at inihambing ito sa hangin. Kaya nga, ito ay tunay na hindi pangkaraniwang tanda, sign, supernatural sign ng pagdating ng banal na Espiritu. Napuno ang bahay. Ibig sabihin lamang, mga kapatid, dumating na nga siya, ang ipinangako na banal na Espiritu. Sa 3 talata ay ang sunod na tanda ng pagdating niya sa kanila ay may mga pakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Kung ang unang tanda ay audible or nadirinig, isa pong tunog ng ugong. Ito naman nakikita, it was visual. Nakikita ang tanda na ito. Mayroong dila, parang mga dilang apoy, as of fire. Muli, gaya po ng unang tanda, ito rin po ay hindi literal na dila. Parang apoy, sabi po niya yung ginamit na salita. Sa lumang tipan, ito po, ang tanda ng apoy ay lagi pong nakadikit din sa presensya ng Diyos, God's presence. Kagaya po ng nakita ni Moses sa bundok, the burning bush, sa Exodo 3. Ang pagsama ng presensya ng Diyos sa mga Israelita habang sila po ay naglalakbay sa ilang, Exodo 13. At gayon din ang presensya ng Diyos na tumigil sa tabernakulo, Levitico 9. Isa na naman pong hindi pangkaraniwang indikasyon ng pagsugo ng Diyos sa banal na Espiritu. At yan po, ang sabi sa talata, ay lumapag sa bawat isa sa kanila. Napakagandang larawan. Napakagandang larawan ng banal na Espiritu resting o namalagi, nanahan po sa bawat mananampalataya. Pinapakita ang kanya pong personal at nananatiling presensya sa kanila. Making them His residents. Mula po sa punto na ito ng kasaysayan sa Pentecost hanggang sa panahon natin, yan po ang nagaganap. Isa po na namang tanda ng katuparan ng pangako ng Diyos ng Panginoong Hesus na pagbabautismo ng Espiritu Santo nung siya po ay paakyat na sa langit. Ngayon, kung magtatanong po tayo, hindi po ganito ang role or gampanin ng banal na Espiritu sa lumang tipan. May kaibahan po. Siya po ay dumarating sa mga specific na mga tao para po sa partikular na mga gawain doon sa lumang tipan. Kadalasan para po pag magbigay ng kapangyarihan, temporarily o hindi pang matagalan. Ang kanya pong ministeryo ay nakafocus, nakatuon sa pagbibigay ng lakas para sa serbisyo sa Diyos. At kung minsan, ang gampanin ang ginagawa ng Espiritu Santo sa lumang tipan
maaari din po siyang lumisan. In some cases, gaya po ng nangyari kay Haring Saul. Ano naman yung imahe ng dila? Ano naman itong pinapakita nito? Ang imahe ng dila po dito ay simbolo ng iba't ibang lengguwahe. At ito po ay maaaring konektado sa susunod na tanda, sa susunod na talata po na babasahin po natin. Ito po ay larawan ng pagbibigay ng kapangyarihan upang ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Ngayon, bago po yung ikatlong tanda nitong pagdating ng banal na spirito, may naganap muna. Sabi sa verse 4, unang bahagi, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Napuspos ng Espiritu Santo. Kaya nga pagkatapos lumapag ng mga dila na tila apoy, sa bawat isa po sa kanila sila ay napuspos ng banal na spirito. Ngayon, ang kapuspusan ng banal na spirito at bautismo ng banal na spirito ay may pagkakaiba po. At hayaan niyo pong maging technical po ako sa bahagi na ito ng pag-aaral natin. Si Apostol Pablo po, tinukoy niya yung bautismo ng Espiritu Santo bilang paglalagay ni Kristo sa mga mananampalataya sa bagong tipan. Sa komunidad ng bagong tipan. At yun nga po ay ang iglesia, the church. Ito po ay fundamental o pundasyon, foundational. Minsanan lamang naganap at natatanging kaganapan. Ito po ang nagpapasimula sa iglesia at sa kapanahunan ng banal na spirito. Yan po ang pagbabautismo sa Espiritu Santo. Ngayon, mula sa pagbabautismo ng Espiritu Santo, ito po ay sinundan agad din naman ng kapuspusan ng Espiritu Santo bilang resulta ng pagdating ng banal na Espiritu sa kanila. Ang pagdating ng banal na spirito ay nagresulta ng pagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya. Ito po yung controlling influence sa kanila ng banal na spirito. Kung saan ay tinanggap po ng mga mananampalatayang naroon ang biyaya para sa kabanalan, mamuhay ng kabanalan. Ang biyaya para magkaroon ng kagalakan, kaaliwan, at ang iba pang mga kaloob, ang kapangyarihan para maging mga saksi at para ipagpatuloy ang ministeryo. Sa pamamagitan ng banal na spirito, sila ay nabago at nabigyan ng kapangyarihang iproklama ang ebanghelyo. Di gaya po ng pagbabautismo sa Espiritu Santo, kung saan ito nga po ay natatanging kaganapan at hindi mauulit, unrepeatable act of God. Ito namang pagpupuspos o kapuspusan ng Espiritu Santo ay dapat po tuloy-tuloy. Later on, si Apostol Pablo ay kanya pong hihimukin ng mga mananampalataya na sila ay mapuspos ng banal na Espiritu sa Epeso. Ano ba ibig sabihin ng kapuspusan na ito? Ang tuloy-tuloy na mamuhay sa ilalim ng pamumuno at kontrol ng banal na spirito. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salita, sa pamumuhay sa kabanalan, sa pagpapahayag ng kasalanan, sa pagsuko, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos at sa pagdepende sa kapangyarihan niya. Ito po ay napakahalaga sa paglakad po bilang mga Kristiyano ayon sa kapangyarihan ng Espiritu. Mga kapatid, ito pong halimbawa na to ang dapat tularan ng mga mananampalataya hanggang sa ngayon. Paano ito naganap doon sa first century Christians?
Tatalakayin din po ito sa mga susunod. Sila po ay kanilang itinalaga ang kanilang mga sarili sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagtitipon, upang sila po ay patuloy na makapamuhay ayon sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Baka hindi niyo po nahagip yung mga bagay na ginawa po nila. They prayed, they devoted themselves sa pag-aaral ng salita ng Diyos, discipleship, and fellowship. Yan po yung isa sa Bible study natin, PDF. Ngayon, matapos po ang kapuspusan ng Espiritu Santo, ang tanda, sabi sa verse 4, at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Muli, sa verse 2, audible, tunog na narinig, ugong. Verse 3, visual, nakikita, parang dilang apoy. Verse 4, pagsasalita sa iba't ibang wika, speech. Ngayon, marami po mga kapatid ang kalituhan or confusion patungkol po dito sa pagsasalita sa iba't ibang wika, kaya hayaan niyo po maging direkta po ako dito. Hindi po ito yung tinutukoy ng mga kaibigan nating nasa charismatic or Pentecostal na uri ng pagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi po ito yung naganap dito. Hindi po ito ecstatic at hindi rin naman to gibberish. Hindi ko po mabibigyan ng example, hindi po ako marunong. Although yun po, galing po ako sa ganitong background, by the way. Medyo hardcore Pentecostal charismatic. Pero hindi po ito yung tinutukoy dito. Yung term po, yung salitang glossa or tongues dito, sa konteksto pong ito, ang tinutukoy ay mga lengguwahe. Iba't ibang lengguwahe na naintindihan. Tunay na lengguwahe ng mga tao. Bagamat, nakapagsalita sila nito, kahit na hindi po nila ito inaral o hindi po sila nag-undergo ng pag-aaral ng iba't ibang lengguwahe na ito, ay nakapagsalita po sila nito dahil sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Hindi po nila ito generate sa kanilang sarili. Nagsalita lamang po sila nito dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano ang layunin ng pagsasalita sa iba't ibang mga wika? Ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika ay nagsisilbing tanda. Primarily, una po sa lahat, para sa mga hindi mananampalataya. Tanda po na ang bagong era o panahon ay narito na. Ang panahon ng banal na Espiritu. Ang katuparan ng propesiya ni Joel, Propeta Joel, binasa po kanina. Yan po ang pangunahin na gampanin ng pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Ngayon, yung iba't ibang mga pagkakataon pa sa aklat ng mga gawa na binanggit pong may nagsalita po nito, ay pinahintulutan po ito ng Diyos at ang intention ay upang ipakita ang pagkakapantay-pantay ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Equality. Hudyo man o hintil, iisang Espiritu Santo lamang po ang tinanggap. Dito po sa 2 verse 4, sa kalagitnaan at kalipunan ng mga Hudyo. Sa 10 verse 45 at 46, sa mga hintil. 19 verse 6, mga alagad ni Juan na tagapagbautismo. Muli, inilalarawan ni Lucas po dito ang isang kakaibang yugto sa kasaysayan ng iglesia. Ang pasimula, pagpapasinaya ng panahon ng banal na Espiritu. Ito po ay isang mahimala, miraculous na kakayahan. Kahit hindi pa nila ito inaral, ay nagawa po nila mga pagsalita sa iba't ibang wika dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nagsisilbing tanda ng pagdating niya at isang kahalagahan po nito ay nagsisilbing tanda rin ng pagpapakalat ng ebanghelyo sa iba't ibang wika, iba't ibang nasyon.
Ito po ay kakaiba na pangyayari. Ngayon, bago po tayo pumunta sa susunod na ating pong punto o dibisyon, bagamat ang Pentecostes ay isa nga pong kakaibang pangyayari sa kasaysayan ng pagliligtas, pagtutubos ng Diyos, redemptive history, hindi na tayo makakarinig ngayon ng mga ugong na malalakas na hangin, o makakakita man ng mga dila na parang apoy, o makapagsalita ng iba't ibang wika na hindi natin na inaral. Alam ko meron pong mga linguist dito sa kalalipunan natin na nakakapagsalita, pero ibang kaso po ito. Bagamat hindi na po mangyayari yun, dahil ito nga po ay kakaibang pangyayari sa kasaysayan ng iglesia. Mga kapatid, we have the same Holy Spirit dwelling in us. Nasa atin po at nananahan ang parehong Espiritu Santo. Nagbibigay po ito ng kasiguraduhan ng kanyang presensya sa atin. Nagbibigay ng kapangyarihan at kakayahan na ibahagi, ipakalat ang Ebanghelyo. Tinatawag po tayo upang ikalat ang mensahe ni Kristo sa lahat ng mga tao. Therefore, gamitin natin ang bawat pagkakataon. Gamitin natin ang kaloob ng Espiritu Santo upang ipakilala si Jesus. Ikalawang bahagi ang pagtataka ng mga tao sa palatandaan. Verse 5, noon ay may naninirahan sa Jerusalem ng mga relihiyosong Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dito nga po sa Pentecost, sa Jerusalem, ay may mga deboto na Hudyo at mga proselytes or nahikayat na maging Hudyo. Nanggaling pa sila sa iba't ibang mga bansa dahil ito nga po ay isang mahalagang kapistahan sa kanila. Nag-travel or naglakbay pa sila ng malalayong lugar. Isang napakadakilang pagkakataon ang naitinakda ng Diyos. Tipunin itong mga taong ito, mga Hudyo na nangalat, mga dispersion or diaspora, para kanila pong masaksihan ang pagdating ng banal na Espiritu sa iglesia. Verse 6, dahil sa ugong na ito ay nagkatipon na maraming tao at nagkagulo sapagkat narinig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika. Dahil sa ugong ng pagdating ng banal na Espiritu, maraming tao ang nagkagulo, namangha. Yung salita, pwede ring nalito, bewildered. Sapagkat ang bawat isa sa kanila, mga alagad na ito ay nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika, own native language. Ito pong mga Hudyo na nangalat, bagamat sila po ay nagsasalita ng Greek or Aramaic, maaari din po nilang makilala ang mga lingwahe na iba't iba. Yung pagbanggit po ni Lucas dito sa talata na ito, sa under heaven, every nation under heaven, sa ilalim ng langit, ay isang nagpapakita po ng pagdidiin sa malawakan na pagkilos ng Diyos mula sa puntong ito ng kasaysayan. Ngayon, maging sila man ang mga Hudyong ito ay bisita dahil sa piyesta na ito, o sila man ay naninirahan mismo sa Jerusalem. Napakahalaga po nito sa pagsasalaysay ni Lucas. Bakit? Nire-representa po nila ang mga nangalat na Hudyo, ang populasyon po na ito sa iba't ibang panig ng mundo. Foreshadowing o nagpapakita na mula sa punto pong ito, ipapakalat ang Ebanghelyo sa buong mundo. The global mission of the church. Gayon din, ang mirakulo ng pagsasalita sa iba't ibang wika
ang pagbibigay ng Espiritu Santo ng kapangyarihan ay nagpapakita na dadalhin ang Ebanghelyo beyond sa kanila pong tirahan dito sa Judea, sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Gawa 1 verse 8. Verse 7, sila ay nagtaka, namangha at nagsabi, tingnan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paanong narinig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? The crowd o yung karamihan sa kanila ay nagtaka. Bakit? Mga taga-Galilea itong mga ito eh. Paano naman nila nalaman na sila ay mga taga-Galilea? Meron po silang accent. May punto yung kanilang pananalita. Ngayon, kapag ginagamit po nila itong term na Galileans o mga taga-Galilea, parang may mapanghamak na kasamang sa pagsasabi po nila ito. Sa kanilang kaisipan ng mga taga-Galilea, hindi aral. Sila ay hindi na lumaki sa maayos na paraan. Wala silang kakayahan na gumawa ng ganitong mga bagay, makapagsalita ng iba't ibang salita. Kaya nga, sobrang napakatindi ng himala po na naganap sa araw na ito. Ginamit ng Diyos ang mga taong ito, mabababa, lowly, na mga alagad ni Jesus, upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Biruin niyo po, hindi sila mga aral. Hindi sila mga aral pero nakapagsalita sila sa iba't ibang mga wika. Tunay na ito ay galaw, kilos ng Diyos. Ngayon, pinapakita rin po nito na, again, ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika, hindi po ito something na gibberish or hindi maintindihan. Kasi naintindihan po ng mga tao doon. Verse 9, ang mga Parto, mga Medo, mga Elamita, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, Cappadocia, Ponto at sa Asia. Verse 10, sa Phrygia, Pampilya, sa Ehipto, sa mga lupain ng Libya, sakop ng Cyrene at mga panauhing taga-Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kreteo at mga Arabe. Mag-aalas 3 na po kaya hindi na natin dadaanan yun lahat. Kulang po ang ating oras. Pero hayaan nyo po magbanggit ako ng ilan. Judea. Ito po ang tahanan ng mga Hudyo, the homeland of the Jews. Pinapakita po nito na parehong sa lokal and foreign na mga bisita na witness po nila o nasaksihan ang makapangyarihang pangyayari na ito. At mula dito, ang mga apostol, sa susunod na mga kabanata sa Aklat ng Gawa, ay magpapahayag ng Ebanghelyo at matatatag ang iglesia. Creta or Crete, approximately 900 kilometers away sa Jerusalem. Sila Apostol Pablo at si Tito ay nagministeryo po dito. Pinapakita lamang po nito na ang Ebanghelyo ay makararating kahit po sa napakalayo na isla ng Creta. Roma, approximately 2,300 kilometers sa Jerusalem, ang sentro ng imperyo ng Romano. Pinapakita naman po na ito na ang mga nakasaksi sa araw na ito sa pagkilos ng banal na spirito ay dadalhin ng Ebanghelyo sa sentro ng imperyo. Ang listahan na ito na mahaba ng iba't ibang lugar, pinapakita, nakakalat at kakalat ang Ebanghelyo mula sa puntong ito. Dadalhin nila ang Ebanghelyo sa iba't ibang panig na lugar na pinagmulan nila. At ipapahayag ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos.
dadalhin po ang ebanghelyo ng mga converted na mga taong ito, mga sumampalataya sa araw na ito sa Diyos, kay Jesus, sa iba't ibang lugar. At ito rin ang magiging mapaghahanda. Ihahanda po ng kaganapang ito, later on, ang gawain ng mga apostol sa iba't ibang lugar na ito. Kung saan ang iglesia ay matatatag sa iba't ibang lugar na mararating nila. Ang kaganapang ito ay nag-signal na ang ebanghelyo ay kakalat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maraming mga scholars ang nakakita na ito ay sumisimbolo sa pagbabaliktad ng epekto ng Tore ng Babel. Sa Tore ng Babel, ang mga tao ay nagkaisa sa kapalaluan at pagrebelde sa Diyos. Sa Pentecostes, ang mga mananampalataya ay nagkaisa sa pagsunod at pag-asa, pagdepende sa Diyos. Sa Tore ng Babel, ang lengguwahe ay nagkalito-lito. Sa Pentecostes, kahit na may iba't ibang lengguwahe, ay naunawaan. Sa Tore ng Babel, ang mga tao ay nangalat sa iba't ibang lugar dahil sa kasalanan. Sa araw ng Pentecostes, ang mga tao mula sa iba't ibang lugar, nasyon, ay nagtipon at nagkaisa sa iisang katawan, ang iglesia, sa pamamagitan ng ebanghelyo. Sa Tore ng Babel, ang mga sangkatauhan ay ninais nila na makuha ang kaluwalhatian para sa kanilang sarili. Sa araw ng Pentecostes, ang banal na Espiritu ay binigyan ng kakayahan ng mga mananampalataya na iproklama ang mga dakila at makapangyarihang gawa ng Diyos. Verse 11 ay narinig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Makapangyarihang gawa ng Diyos. Ito ay bahagi ng tradisyon ng mga Israelita sa pagre-recollect po nila ang pagsasalaysay ng mga dakilang mga gawa ng Diyos all throughout sa kanilang makulay na kasaysayan. Pero definitely, kasama dito ang plano ng Diyos sa pagliligtas, gaya ng ihahayag ni Stephen, ang unang martir sa Kabanata 7. Sa pagpoproklama ng mga dakila at mga makapangyarihang gawa ng Diyos, ay inihanda po ang puso ng mga naroon para sa pakikinig naman ng proklamasyon ng Ebanghelyo ni Apostol Pedro. Silang lahat ay nagtaka at naguluhang sinasabi sa isa't isa, ano ang kahulugan nito? Nagtaka po sila, naguluhan sa kanilang nakita. Bagamat naintindihan nila yung mga native language nila, sari-sariling wika, ang hindi nila maintindihan kung paano itong mga taga-Galilea were able o nakayanan nilang gawin ito. Kaya nga, ano ang kahulugan nito? Nakilala po nila ang extraordinary o hindi pangkaraniwang kaganapan sa araw na ito. Hindi po nila pinagdududahan yung himala. Pero ang sa kanilang kaisipan, marahil ay, saan ito nagmula? Ano ang layunin? Ano ang kahalagahan? Sapagkat nararamdaman po nila na may importante o mahalagang ginagawa ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Mga kapatid, tayo po sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay binigyan ng kapangyarihan na ihayag ang ebanghelyo sa bawat nasyon o bansa, sa mga tao. Hindi po lahat sa atin ay mangingibang bansa or gagawin yung cross-culture missions. Maaari, meron po. Hopefully and prayerfully. Pero hindi lahat gagawa po nun. Subalit mga kapatid, ang ating pong Judea, ang ating bahay, pamilya, ang Samaria natin,
sa 1 verse 8 ng Gawa. Ang Samaria po natin, ang mga kaibigan natin, at wala hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa or remotest part of the earth, maaaring sila ang kapitbahay natin, mga kasama natin sa trabaho, mga kaklase natin. Church, tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng banal na spirito na nananahan sa atin ngayon. Mananampalataya ba tayo? Nauunawaan mo ba ang ebanghelyo? Nananahan ba sa'yo ang banal na spirito? Then, ipahayag ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos sa iyong hilaga, timog, silangan at kanluran. Totoo naman po na lahat tayo ay mahina. Ito para sa aking sarili. Medyo may pagkaduwag po ako. Kulang sa katapangan. Kaya nga kailangan ko po ng pagpapaalala na ang banal na spirito, kailangan natin mga kapatid, ang banal na spirito, maalala natin, ay sumasa atin. Literal na nananahan po sa atin. There is no such thing as a great man of God, only weak, pitiful, faithless men of a great and merciful God. Walang sino mang dakilang lingkod ng Diyos, tanging mahina, kahabag-habag, walang pananampalataya ng mga tao ng dakila at maawaing Diyos. At siya po ay nasa atin. Kaya naman mga kapatid, iproklama ang ebanghelyo. Ngayon, para po sa mga curious, at hindi pa lubusang nauunawaan ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Kaibigan, balik po kayo next Sunday. Dahil yun po, yung tanong na anong kaguluhan nito, anong kahulugan nito, ang kahulugan ng mga nangyari dito, ay mauunawaan po ng mga taong narito sa Pentecostes doon po sa pagpoproklama ni Apostol Pedro. At yun po ay sa sermon ni Brother Josh, kung di nakakamali. And sorry, Kuya Peter, alam ko, ay nausap mo kanina. Hindi ka po ito mapupuntahan. But for now, kung curious kayo, at pa natin talaga nauunawaan, mga kaibigan, hilingin mo, ipanalangin mo sa Diyos na buksan ng iyong espiritual na mata upang makita ang mga kamangha-mangha at kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Upang sa wakas ay tanggapin ang katotohanan patungkol sa Mesiyas na siyang bumaba mula sa langit dito sa lupa upang bayaran ng ating mga kasalanan at sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Tinalo niya ang kasalanan at kamatayan. Hilingin natin yan. Hilingin mo yan sa Panginoon. Sa wakas, ay makapamuhay ayon sa kagustuhan at sa kapangyarihan ng banal na spirito na nananahan sa bawat mananampalataya. Opo, may isa pa tayong verse. Verse 13. Ang panlilibak ng mga tao sa palatandaan, ngunit ang mga iba'y nanlilibak na nagsabi, sila'y lasing sa bagong alak. Talagang nakalulungkot po ito. Ang iba, sa kalipunan ng mga tao doon, sa crowd, tinanggihan ang maliwanag na ebidensya ng pagkilos ng Diyos. Hindi lang tinanggihan, nilibak nila. At sinabi nga nilang sila ay lasing. Dinismiss nilang lasing ang mga ito. Wala sa tamang kaisipan ng kanilang pagpapaliwanag sa mga nangyayari, yung mga hindi nila maintindihan. Doon sila napunta. Wala sa tamang kaisipan. Bakit? Wala naman pong lasing
na dahil sa kalasingan niya ay makakapagsalita ng iba't ibang mga lengguwahe. Sa halip na tuluyan nilang hanapin ang katotohanan, ang kanilang kawalan ng paniniwala ay nagpatigas sa kanilang mga puso at nilabanan, nilibak ang ebanghelyo. Palagi pong may ganito, mga kapatid. Kahit gaano pa kalinaw ang presentasyon ng ebanghelyo, ganun pa rin. Dahil sa kawalan ng paniniwala ay tatanggihan at they will even mock it or lilibakin. Paalala at babala sa mga nasa gantong estado sa hapon pong ito. Kapag patuloy na tinatanggihan ang katotohanan, ang kapahayagan ng Diyos, yung kalituhan sa kaisipan ay magiging panlilibak. At ang panlilibak ay magpapatigas ng puso sa kawalang paniniwala. Maging maingat po tayo dito. Ito pong uri ng ganitong attitude sa katotohanan, sa ebanghelyo ay maliwanag na tanda ng isang puso na wala pang Espiritu Santo, walang buhay, unregenerate heart. And ultimately, ang kahihinatnan ay pagkawasak at kapahamakan. Luwalhati sa ating nag-iisang Diyos, tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Puri sa Diyos at salamat, Brother Ian, sa pagpapangaral ng kanyang salita. Sabi sa Roma, Kabanata 10, Talata 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. At sa Kabanata 13, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili, ang pintuan ng buhay ay nabuksan upang tayo ay makapasok at manahan sa Kanya. At gayon din naman para humayo upang ipangaral ang Ebanghelyo sa ating mga neighbors, kapitbahay, maging sa ibang mga bansa. At sa lahat ng mga ito, ating ipahahayag, ating aawitin, to God be the glory, o sa Tagalog, sa Diyos ang papuri. Ito po ang ating pangwakas na awitin at tugon. Tayo po ay tumayo. Sabay-sabay po nating awitin. Ang papurit kalwalhatian, dahil minahal tayo ng lubusan. Sinugo si Jesus, anak ng bugtong, upang kaligtas ay ating makamtan. Diyos ay papurihan, siya'y ating awitan. Diyos ay papurihan,
sa bawat manalig pangako ng Diyos, ang mananampalataya ng lubos, patawad kakamtan sa manunubos. Diyos ay papurihan, siya'y ating awitan. Diyos ay papurihan, tayo ay magdiwang. Purihin ang kanyang kadakilaan, na kay Jesus ating nararanasan. Dakila ang sati kanyang ginawa, kay Jesus tayo'y kanyang pinagpala. Ngunit mas higit na kamangha-mangha, ang mukhaan natin siyang makikita. Diyos ay papurihan, Diyos ay papurihan, siya'y ating awitan. Diyos ay papurihan, tayo ay magdiwang. Purihin ang kanyang kadakilaan, na kay Jesus ating nararanasan. Diyos ay papurihan, Diyos ay papurihan, siya'y ating awitan. Diyos ay papurihan, tayo ay magdiwang. Purihin ang kanyang kadakilaan, na kay Jesus ating nararanasan. Galing. Thank you po. Ah, ano ko doon sa pagbiglang hinto eh. Alright, so ilang paalala po para po sa ating church life this week. Pagkakataon para sa kapuspusan ng banal na spirito at patuloy na ma-equip po tayo. Tagalog Online Bible Study ngayong Huwebes, Hunyo 25. Yan po ay ganap na 8 ng gabi via GFC Facebook Live. Tayo po ay nasa 9 na session na ng ating pong serye sa sulat ni Santiago. Ikalawa naman po ay parenting seminar. So 5 araw na lamang po bago ang roadmap of parenthood. Wisdom for every stage of the journey sa Hunyo 26 at 27. Ihanda ang inyong mga puso at isipan para sa isang makabuluhang seminar na idinisenyo para sa mga magulang, magiging magulang, at mga tagapag-alaga sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay. So bukas po ito para sa lahat, hindi lamang po para sa mga miyembro ng GFC. So ilan na lamang po ang natitirang slots po nito upang magparehistro. Please scan na lang po yung QR code. O kung wala naman po, makipag-ugnayan po sa ating GFC admin. So inaasahan po naming makita po kayo. Please register po. At ikatlo, baptism class. So magkakaroon po tayo ng baptism class ngayong darating na linggo, June 28, pagkatapos ng worship service, Tagalog worship service. Ang mga nagnanais na maunawaan ang kahalagahan ng bautismo at nag-iisip na gawin ang hakbang na ito ng pagsunod ay hinihikayat na magpatala sa likod pagkatapos ng pagsamba. Okay. And lastly, ang ating pong Singles Fellowship. Yan. Singles Fellowship sa darating na July 4 sa paksang Created for Connection. Tatalakayin po ang tala sa Genesis tungkol sa paglikha ng tao, kabilang ang katotohanang ang pag-iisa ng tao, ang unang bagay na tinawag na hindi mabuti. It is not good.
bago pa man pumasok ang kasalanan. So inaanyayahan po ang lahat ng mga mananampalatayang single na edad 18 or 18 pataas. Yan. So kayo na po yung mag-ano ng ceiling. No, kung hanggang saan yan. July 4, Sabado, alas 4 po ito ng hapon. Dito po yan sa GFC Center. Please po, halina't matutunan kung paanong ang pakikipagkaisa sa kapwa mananampalataya ay higit pa sa pakikisalamuha. Ito ay bahagi ng disenyo ng Diyos para sa kanyang iglesia. Amen. Praise God para po sa ating pong mga activities and Bible studies. Please pray po para po sa mga yan. And lastly, welcome po ang bawat isa. Kung kayo po ay may first-timer, pwede po kayong lumapit sa amin, sa mga ushers, kung may katanungan po kayo. And para po sa mga willing to join po breakout groups, meron po tayo after po nitong worship service. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga po, nakamamangha ang iyong gawa. Mula pa sa pasimula, tunay nga po na hindi may tatanggi ang iyong kapangyarihan. Salamat nga po, Panginoon, at salamat sa katotohanan na ang banal na Espiritu ay nasa amin. Patawarin niyo po kami para sa mga maraming pagkakataon na amin po itong binabaliwala. Tulungan niyo nga po kami this week na umasa po sa iyo, banal na Espiritu. Sa lahat po ng aming pong gagawin, iisipin, sasabihin, saan lugar man kami mapunta. Tulungan niyo po nga po kaming magpasakop sa iyo at tupdin ang iyo pong kagustuhan na ibahagi ang Ebanghelyo. Ito po ay aming dinadalangin, Panginoon, sa aming pong kapanahunan at maging din naman hanggang sa dumating ka na nga po, Panginoon, ay magawa po namin ito. Yan po ang aming inaasam-asam. Salamat nga po, Panginoon. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Biyaya at kapayapaan po sa ating lahat.